Ayan, maaga kami nagising dahil nga last day na namin dito sa Ilocos. Ngayon, sabi namin, pupunta kami sa vegan para bumili ng vegan longganisa. At sumabay na rin ako sa lola ko. Yan ang tricycle nila at si Nino yung nag-drive. Yan, nakikita nyo may kamatis dyan, i-deliver namin yan dun sa, yan, nadalhin niya yan sa palengke dun sa mga kanyang suki. Ayan, nakikita niyo yung tanawin, sobrang ganda. Palabas pa lang kami yan, so bali yung side na yan, palabas, tsaka dun sa harapan, dalawang bahay lang nakatira na yan guys. Yung bahay ng lala ko at yung kapitbahay niya, syempre. So ayan, paikot na kami. Paikot nga pala tong vegan dun sa kanilang baryo para hindi ka mawala. Ayan, medyo nawala din kami ng karaan pero okay lang yan. Meron siya sa harapan at sa likod na daanan, so parang paikot lang siya. At ayan, tricycle muna tayo. Sobrang tahimik at sobrang ganda ng tanawin dito guys. Sabi ko nga, kung may malapit lang na airport dito, ay dito na ako magpapalipat. Kasi nga, ang trabaho ko ay nasa airport. So, ayun, sabi ko, kailangan ko ng bakasyon. Kailangan ko ng magnilay-nilay cherries. So, hindi. Gusto ko talagang gumala since puro work tayo. At eto na nga ang mga longganisa sa palengke. Sobrang sarap nitong vegan longganisa. Wala talaga makakapantay niyan. So, nakikita nyo yan. Yan yung mga bagnet. So, bumili ako dyan ng apat na kilong longganisa. Plus, 1 kilo sa akin. Syempre, baon ko rin yan. Sobrang sarap niya. Tumatagal yung kanyang mga 1 month, ganon. So, ayan, ito kami sa pottery. Hindi ko na masyadong video kasi nga talagang namimili na kami niyan at kailangan namin magmadali dahil mga hapon na kami aalis dito sa Ilocos. So, nakikita niya, nilibot namin kayo for the last time. So, pangatlong beses ko pa lang dito at ayan na yung mga souvenirs. Medyo konti pa lang kasi under renovation talaga itong mga to kasi nga, yung mga walls niya ay hindi na ganon katibay. So, may kita nyo dyan, may mga ibang kulay na yung mga buildings pero yung mga windows, doors, hindi nila pinalitan. Kumbaga, binarnish lang nila. So, kailangan nila i-maintain yung historic sana. Kaso nga lang, is medyo hindi na maganda ang pundasyon ng mga buildings dito. Kaya naman, ayan, under renovation ng iba. Hindi katulad dati na sobrang dami at sobrang ganda. Ngayon is parang limit na lang kasi nga yung ibang store is nag-close for renovation ng mga buildings para mas mapatibay pa ang. Kung pupunta kayo ng day tour dito is medyo mainit nga lang. Mas maganda pag gabi at morning sa umaga mga 9, ganon. So, nakaka-enjoy lang kasi pag umaga, konti lang yung namimilit, wala kang karibal. So, ayan, bumili kami ng ice cream pampalamig dahil mainit nga sa Ilocos. Nagpunta kami dito ng December. Ang tagal, diba? Tapos ngayon ko lang i-upload. So, ayan, may mga bago ng mga souvenirs, ganyan, may mga imported na souvenirs. So, kailangan natin yung local. Mas maganda kasi yung local tapos pupunta kasi yung bansa, gamit-gamit mo. O, diba ang ganda? Tapos sabihin sa'yo ng mga foreigner, where did you buy this one? Oh, only the Philippines. Ganon. So, ayan, ang sarap-sarap ng kain ko. Hindi ko pinili yung ube kasi ayoko ng ube. Okay na sa kanya avocado at mango. Ayan. At ang tagal nga nila bumili ng ice cream. Nagkapatawaran pa talaga ang mga Ilocano. Ay, apo. Anya, nag-imas ti ice cream. Dirty ice cream ti tawag dita po. So, ayan yung pinsan ko for the Instagram. Pero ako kain lang kasi minamadalan namin yung oras dito as in. So, eto na, nakauwi na kami sa bahay. And, syempre, mag-ano kami ng mga sibuyas kasi request ko sa lala ko 1 kilong sibuyas. Pero ang binigay sa amin, sobra-sobra pa sa 1 kilo. Thank you so much. Napakabait talaga ng lala ko. As in, once in a blue moon lang kami pumunta dito sa Ilocos kasi nga dahil sa work, ganyan. So, talaga nilaan ko talaga yung time, schedule, lahat-lahat pinaghandaan ko para alam mo yun, sulit ang bakasyon. So, ayan, kotse kami, kasama namin yung family friend namin si Alex and friend namin yan ever since Charis nung lumipat lang ako. So, sobrang bait din niya. Kung gusto yung arkilahin sakyan niya, please go, Charis. So, ayan, siya inarkila namin kasi kaming tatlo, wala pang lisensya. So, sabi namin, since nga nagde-drive na si Alex sa iba't ibang lugar, ganyan, sabi namin, if you're available, please let's go to Ilocos. Charis. So, ayan, kinukwentuhan namin si Lolo
habang tinatanggal yung mga tangkay na sibuyas. Kasi after that, kakain na kami. And konting bihis, tulog, and then Gora Bells na. Uuwi na kami. At ipapakita ko sa inyo kung gano'ng karami yung pinadala ng Lala. Sabi ko, kahit tig 1 kilo lang kami, masayang-masaya na ako doon. Pero sobra-sobra yung blessings na binigay niya. Tignan nyo, sobrang bait ng Lala ko. Sobrang bait niya. Ayan, pinagpapala siya ng itaas. O, ayan. Kita nyo yan, dami-dami pang bougainvillea. Dati wala yan. Sobrang iba't ibang halaman. Siguro dahil hindi na na-maintain yung or nagbago yung klima, ganyan. So, ayan si Kirby, ang usiserang aso ko. Ayan, dami, diba? Ang bongga niya magbigay, as in. Yung hindi mo in-expect na ganyan yung ibibigay niya. Pero, thank you so much, Lala. So, ayan, pauwi na kami. Hindi na talaga nakapag-vlog dahil nga hagard-hagard na ang lola mo, and sobra pang haba ang biyahe namin dahil may hinahabol na isang client, si Alex. So, kaya naman, enjoy! Thank you so much for watching! See you soon! Go and follow your heart. Doesn't matter how far